I've been doing this for more than 2 decades. At alam ko po yung mga kabulukang sistema nangyari po sa DOLE maging sa NLRC. Dahil sa kanyang pagnanakaw, paglapastangan sa kanyang mga pobre naghihikahos na mga empleyado. Hindi na nahiya ang kakapal na muka. Mr. Chair, Yes, Senator Rafi. what Landmark did is a shameless act to the highest degree. Dito po, nag-apply yung sinasabing, ang mayaman, lalo nagpapayaman, ang mahirap, lalo naging mahirap. In this case, yung mayaman ang isang kumpanya o isang amo dahil sa kanyang pagnanakaw, paglapastangan sa kanyang mga pobre naghihikahos na mga empleyado. Hindi na nahiya ang kakapal na muka. I'm sorry, Mr. Chair. And Mr. Chair, nasa harap po natin itong si Miss Erica Joy Buendicho. Siya po yung original complainant ko. And then after I heard her complaint, nagkasanga-sanga na at marami ng complainant na nagsilutangan. Miss Erica, good afternoon. And Good afternoon po. Ilang taong ka na? 20 years old po. Okay, so, tiga? Taga Quezon Province po ako pero dito po ako sa Makati ngayon po nakatira. Anong branch ng Landmark ka Makati po. Makati. O sige, pwede mong ihayag sa amin kung anong ginawa sa iyo? Yes po. Naging cashier po ako sa Landmark Makati simula po October 17 hanggang October 25, 2022 po. Noong October 2022 po, 8 days ko pa lang po noon. Nung alas 3 po ng hapon, pinatawag po ako nung supervisor ko, naka-duty po ako noon. Hindi na po niya ako pinagkaha. Tapos kinausap po niya ako, sabi po Teka, Erica. Kailan ka na-employ sa Landmark? October 17 po. As cashier right away? Kaya ka kagad? Opo. Training ko po 5 days. Simula po October 17 hanggang October 22 po. So kailan ka naging kayara? October 17 po, cashier na po ako nun. Pero yung 5 days po training, pero 5 days diba training? 5 days po training, pero cashier na po ako nun. Sige. Pagpatuloy mo lang. Sige po. No October 25 po, alas 3 po yung hapon, pinatawag po ako ng supervisor ko. Tapos kinausap po niya ako, sabi po niya, ano daw po nangyari? May pinakita po siya sa akin, scratch paper lang po maliit. May nakalagay po doon yung shortage ko. Sabi niya, ano nangyari? Bakit may short ka ng 4,993.71? Yun po yung sabi niya sa yun po, shortage ko po kahapon. Kinabukasan lang po niya sinabi sa akin, may ganun po akong shortage. Ganun po kalaki. So nagulat po ako kasi kinabukasan lang po niya sinabi sa akin. Tapos wala po silang Teka, hindi ba kayo nag-inventaryo? Kada palis ka rin, hindi kayo nag-inventaryo? Ano po, nire-recount lang po namin yung pera sa accounting po. Tapos yung binilang ko pong pera, i-recount lang po nun sa treasury. Tapos, kung tama po yung bilang ko, papauwiin na po kami. Kaya akala ko po, kampante po ako na wala po akong shortage nun. Tapos nung Hindi kayo kinabukasan, pinapipirma ng ano? Kung kahit ano, hindi kayo pinapipirma? yung tally sheet. Meron po. So yun po, pinapirma po ako yung nirimit ko pong pera, pinapirma po ako nila noon. Tapos pinauwi na po nila ako. Nung kinabukasan po, nagulat po ako, bigla po ako pinatawag, tapos may shortage daw po ako ng ganun po kalaki. So sabi po niya sa akin, i-recall ko daw po yung transaction ko nung araw po na yun, nung nagka-shortage po ko. So ni-recall ko po yung lahat, kasama po yung checker, kinausap rin po nila. Sabi ko po, maayos po ako magkaha, sinabi rin po ng checker ko, maayos ako magkaha. Sabi na po ng supervisor ko, sabi niya sa akin, maayos ka namang magkaha. Tapos yun po, inantay po namin yung audit sa accounting. Tapos sabi po nila, wala daw pong mali sa transaction ko. So nagtaka po ako doon, sabi ko, kung wala po lang mali doon sa transaction ko lahat sa customer, bakit po ako mag-short ng ganun po kalaki? Tapos yun po, pagkatapos po nun, yung counter manager naman po yung nakausap ko. Sabi po nila sa akin, ano nga daw po nangyari? Umamin daw po ako para daw po matulungan nila ako. So, inulit-ulit ko po sinabi ko, tapos yung checker, kinausap rin po nung counter manager. So, maayos na naman po yung pagkahako. Sabi po niya sa akin, sige na, umamin ka, natutulungan ka namin. Yun po yung sabi sa akin ng counter manager. Sabi ko, yun po ma'am, sinabi ko naman po yung nangyari po. Tapos, pinipilit po niya akong paaminin. Sabi niya, umamin ka na, nasan nga yung 5,000 nawawala?
Yun po yung sabi niya sa akin. Sabi ko, ma'am, wala po talaga sa akin yung pera. Yun po yung sabi ko. Sabi niya, sige, pag di ka umamin, papadala kita sa security office. Yun po yung sabi niya sa akin. Sabi ko, sige po, ma'am. Tapos yun po, pinadala po niya ako sa security office. Kasama ko Ano po yung pangalan nito supervisor mo? Gemma Monar po. Gemma? Monar. Nagtatrabaho pa rin sa Makati Landmark. Opo. Okay, COMSEC is instructed also to invite this particular person, Gemma Munar. Yes po. Okay. Tapos yun po, nung pagpunta po namin sa security office po, kasama ko po yan si supervisor po, si Ma'am Gemma Monar, saka po yung dalawang security guard. So pinagtitingin na po sa akin yung mga tao kasi nga may kasama pong supervisor saka security guard. So dinedma ko lang po kasi wala naman po akong kasalanan. Sumama po ako doon sa security office. Tapos pagpasok ko po doon, kinausap po ako nung head ng security, sabi ano daw po nangyari. Sabi ko, nag-short daw po ako ng 4,993.71. Tapos tinanong po niya yung supervisor, sabi, sino nagpadala sa kanya dito? Sabi po niya, yung manager po, sabi, sige, iwan mo na kami dito ng dalawa. Tapos pagkatapos po nun, kami lang po yung nag-usap ng security office, doon po sa, yun nga po sa office. Tapos tinanong po niya lahat ng information, personal information ko po. Yung trabaho ko po, ng tanay at tatay ko, ng asawa ko po. Tapos yun po, sinabi po niya sa akin kung may anak daw po ako. Sabi ko, opo, meron po. Kaya sabi po niya sa akin, kaya mo pala yung nagawa kasi may anak ka. Because sir, wala po talaga sa akin yung pera. So, ginajudge na po niya talaga sa akin na kinuha ko po yung pera. Sabi ko po, sir, kahit po ipariwind mo sa CCTV. Sabi niya, wala kaming CCTV, hindi gumagana. Napaka-imposible naman po kasi ang tagal na po nila nag-ooperate, wala po silang CCTV. Tapos ang laki po ng establishment po, di ba, nila. Tapos wala po silang CCTV. Tapos sa May interrupt, mabilis lang. At nung humingi ka ng ebidensya na ikaw ay nag-short, anong sinabi sa'yo? wala daw po silang CCTV, hindi daw po. Bukod that, they did mention about confidential. Ay, opo, confidential daw po. Wala po silang, pati incident report, wala po silang ginawa. Ano So po? lahat na po ng mga ebidensya na meron silang hawak to prove na siya ay na-short ay confidential, hindi pwede ipakita sa kanila. Yun yung sinabi mo sa akin Opo. noon, right? Hindi ko po alam. Yun po yung sinasabi. Yun din po yung sinabi sa kanila. Confidential daw po sa kanila lang daw po yun. So po yun, sabi ko po, kahit po human witness, wala daw po sila. Kasi may frisking po kami, 3 po. Sobrang higpit po ng frisking nila. Kakapkapan po kami sa bra, sa dito pa hanggang sa iba. Wala po kaming cycling, kinakapkapan po nila. Ko sabi ko, doon pa lang po, sobrang higpit po doon. Wala naman po silang, sabi ko, may nakita po ba kayong pera sa akin? Wala po. Di ba? Wala po. Pinatawag po nila yung security office po yung security guard po nag-frisking sa akin. Sabi po niya, wala daw po talaga siya nakita sa akin pera. Pero, yun po, nung pinatawag po siya, pinilit na po niya akong gumawa ng statement nun eh. Kaya sabi niya, isususpend daw po niya. Tapos nung nakaraang araw po, nag-chat po sa akin yung security guard, sabi po niya, pinapabago daw po yung statement sa kanya nung head security na si Juanito Tanod-Tanod, na sabihin daw po na may nakita daw po siyang pera sa akin. Tapos yun po, pagkatapos po nun, kinuha po nila yung sahod ko nung 8 days, 5 days training, saka po yung 3 days ko po as cashier po. Bali, 4,576 po. Sabi po nila, may kulang pa daw po akong 471. So, magbabayad pa po ako ng 500. Kukunin na po nila yung buong sahod ko, pag magbabayad pa daw po ako ng 500 pesos. Tapos, dinismiss din po nila ako ng araw na yon at may theft po na kaso na nakalagay. Kinasuha ka pa. Opo. Mahirap po yung buhay